Mayong hapon, New Life Community Church, Umapad Community Gospel Church, ug Corba Lighthouse Community Church. Karong hapon na, ang atong topic mao ang pag-ampo ni Nehemias. So ang title sa atong mensahe karon mao ang From Problem to Prayer. So ang atong sa dili pa kita magsugod, mag-ampo sa kita. Dios na mong balaan ug gamhanan among giampo Lord nga kining among panimbahon karon nga ikaw mahimaya ang tibuok kalibutan na hasol na problema ni ining coronavirus. Among giampo Lord nga ikaw mao'y magkontrolar niini. Ang imong kabubuton Lord nga imo kining gipadala matuman unta ug moresulta kini sa imong kahimayaan sa ngalan ni Hesus. Amen. So akong basahon karon ang Kapitulo 1 sa Nehemias, no? So, sa English, New International Version, Nehemiah's Prayer. The words of Nehemiah, son of Hakaliah. In the month of Kislev, on the 20th year, while I was in the citadel of Susa, Hanani, one of my brothers, came from Judah with some other men. And I questioned them about the Jewish remnant that survived the exile, and also about Jerusalem. They said to me, those who survived the exile and are back in the province are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down, and its gates have been burned with fire. When I heard these things, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. Then I said, O Lord God of heaven, the great and awesome God, who keeps his covenant of love with those who love him and obey his commands, let your ear be attentive and your eyes open to hear the prayer. Your servant is praying before you day and night for your servants, the people of Israel. I confess the sins we Israelites, including myself and my father's house, have committed against you. Verse 7, we have acted very wickedly toward you. We have not obeyed the commands, decrees, and laws you gave your servant Moses. Verse 8, remember the instruction you gave your servant Moses, saying, if you are unfaithful, I will scatter you among the nations, but if you return to me and obey my commands, then, even if your exiled people are in the farthest horizon, I will gather them from there and bring them to the place I have chosen as a dwelling for my name. They are your servants and your people, whom you redeem by your great strength and your mighty hand. O Lord, let your ear be attentive to the prayer of this your servant, and to the prayer of your servants who delight in revering your name. Give your servant success today by granting him favor in the presence of this man. I was cupbearer to the king. Mga igsoon, makita nato nga si Nehemias usa kini siya kasinaligan sa hari sa Persia si Artaxerxes. Unya bibiya kini siya nag-leave of absence sa iyang trabaho. Siya mo isinaligan kay sa dili pa ang emperador mukaon o muinom, tistingan usa ni Nehemias ang tanan nga mga solid ug liquid intake. Kay sa ilang panahon ug imong i-assassinate ang presidente o ang emperador, dili nila pusilon, walay sniper, hiluan. So ingon ana ka sensitibo ang posisyon ni Nehemias nga gani siya pwede siya maka heart to heart talk sa ilang hari. Mauna ka-intimate ang iyang relasyon sa hari. Unya, gusto ni siya mubiya sa maong trabaho kay aron siya maoy sulbad sa problema dito sa Jerusalem. Kay ang ilang syudad napukan, gisunog, ang templo nalusno. Unya, walay kural ang Jerusalem. No? So nakahindom ko karon hunyo na ugma. Unya ang atong building project sa New Life Community Church wala pa mahuman. So nagkinahanglan tag Nehemias
nga maog gyud mo supervise anak nga aron gyud mahuman. So salikyat lang na nga information. So nakita nako nga ang problema mao ni, no? Ang mga paryente ni Nehemias miduaw kaniya dito sa Susa, mao ni capital sa Persia during the time. Ang usa sa iyang mga paryente si Hanani, no? Iyang gipanguta, kumusta na man kamo dito sa Jerusalem? Unsa na may nahitabo sa mga katawhan dito? Unya miingon siya nga ang tanan kuno nga nakalingkawas gikan sa Babylon karon dunay akong problema, is in great trouble and disgrace. Ang mga paril sa Jerusalem pulos na nga tumpag, unya ang iyang ganghaan tanan palibot sa Jerusalem. Ato na matong na-discuss na dunay 12 gates, doon na po'y 13 gates, no? So gisunog unya sa pagkabalita ni Nehemias nga ang ila ng siyudad na pinangga na still in rubble, unya naapay mga kuan kanang nangalusno tanang parte gyud sa maong syudad. Ang iyang gibuhat, siya milingkod o siya ning bakho. Unya, for some days I mourned and fasted and prayed before God of heaven. So sa dihang nakadawat siya sa problema, wala siya maratol, wala musipok ang iyang ulo, kundi milingkod siya o siya mibakho. Mibakho siya sa Ginoo. Iyang gisugilon siya Ginoo. No, siya nagbangutan. Unya, prayer and fasting mo iyang gibuhat before the God of heaven. Kay bao mo mga igsuon o pila kini ka adlaw, pila ka buwan kini siya nga nag-prayer and fasting. Dili lang usa ka gabi, dili lang usa ka semana. Kining month of Kislev diin siya nakabati sa maong balita. Mao kini siya ikasiyam nga bulan sa Hebrew calendar or Chislev or Kislev. Unya sa ato ning Gregorian calendar, ning tukma ni siya sa tunga-tunga sa Nobyembre hangtod sa tunga-tunga sa Desembre. Mao ni akong kinamagwangan nga lalaki nga oy tig-record sa akong mga mensahe. Ang pangalan niya Jared Kislev. Kay na minyo man ko sa akong asawa sa buwan sa Nobyembre 13. So tunga-tunga sa November mao ni on the month of Kislev. Mao ni nga ang akong kinamagwangang anak nga lalaki akong gipangalag Jared Kislev, no? Onya, so chapter 2 nga mao na atong discussion sunod Domingo, Hunyo 7, kay i-series na ni nato karon kay nindot ning Nehemias, no? We are building a church building sa New Life. Unya sa umapad pud mangita na pud sila og lain nga church building. Ya, excited ta kay karon sa modified quarantine pwede na kuno manimba. Pero katunga lang, dili lang gyud i-full house kay aron dili magdasok ang mga tawo. Naghihapoy social distancing. So parehas taga umapad, taga kurba sa ubang mga miyembro sa New Life na excited na gyud nga makahimamat ang mga miyembro sa simbahan. Tikong anak ko mga igsoon. So si Nehemias is a builder of walls. So excited ko aning maong series. So sa next Sunday, chapter 2 na ta. Kunya mahisgutan na nato dinhi nga natubag ang iyang pag-ampo ni Nehemias in the month of Nisan. Kining Nisan, mo na siya tunga-tunga sa Marso ug Abril. So kung nag-ampo si Nehemias sa Nobyembre, Disyembre, January, February, March, so upat ka buwan siyang inampuay og nagpuasa before siya mi-approach sa king nga miingon siya, mahal nga hari, pwede ba ko mag-leave of absence sa akong trabaho as tigunit sa imong kopa o tigtilaw sa imong mga pagkaon? Kay adto mag-supervise ko, mag-foreman ko dito sa Jerusalem aron matukod og balik ang mga paril palibot sa syudad sa Jerusalem. No? Pero karon atong tukion unsay angay natong mapupo ni ining chapter 1. So duha ra gyud ni igsuon ka outline. Number 1 is the problem. Number 2 is the prayer. Unya ang prayer ni Nehemias dunay upat ka tipik, no? So mao ra ni atong outline. So the problem is the wall of Jerusalem is toppled down and the city has been burned, no? Kunya si Nehemias ang primero niyang solusyon
Diyos. He wept before the Lord. Wala siya mangulata, wala siya manghasi, wala siya manghagis sa iyang asawa, kundi nagampo sa Diyos. Sa 4 ka bulan, naghilap, nagbangutan, nagpuasa o nagapangamuyo sa Diyos. Kunya nindot kaayo unsa may mga tipik o unsa may mga different kinds of prayer ni Nehemias nga atong makita dinhi. Sumala sa iyang response, the proper and correct and God ordained response in a problem, which is prayer. Wala dayon siya moingon sa Dios, Lord, tagai ko nga mura ba gibanggaan yang Ginoo nga mao ni Lord, mao ni akong mga demand unta, mao ni. Wala we, no? Ang first part is the prayer of adoration, verse 5 and 6. Ingon siya, then I said, O Lord God of heaven, the great and awesome God, who keeps His covenant of love with those who love Him and obey His commands. No? O Diyos diha sa langit, bantugan o gamhanan nga Diyos katingalahan, awesome, no? Kanang kahibudngan yun nimo. Kaya di man masuod sa imong una-una. Dili siya masabtan nimo sa iyang mga panggipangbuhat. Muna mo yun siya, gamhanan, bantugan o katingalahan nga Diyos. Iya usang i-describe ang Diyos nga iya karong pagaampuan. Worship is telling God who He is as He described and has He revealed Himself diha sa Scriptures. Na atong gibalik ug sulti sa Ginoo. Giunsa na pag-ila ang Ginoo? Nakaila ba ta mga igsuon kinsa ning atong giampuan karon niining panahon sa coronavirus? Hinaot unta nga nakaila kita sa Dios nga siya gamhanan ug bantugan ug katingalahang Dios nga mabuntog niya ang coronavirus. Dili siya ingon nga way gihimo, dili ingon nga nagpabaya, kundi ang Dios nagalihok karon. Ang mga kasing-kasing sa katawan karon iyang gipang-usab. Gikan sa mga tao nga who don't care about God, mga agnostic, yes, there is God, but I don't care even if He exists. Wala na, ning balik na sa Dios, ning sangpit na sa Dios. No? So, that is the prayer of adoration ni Nehemias, verse 5 and 6. Unsay misunod? Second portion sa verse 6, no? Kaya naman siya diri sa verse 6. Let your ear be attentive to and your eyes open to hear the prayer. Your servant is praying before you day and night for your servant. So nag-intercede siya sa mga Israelites. Unya nindot kay ni iyang gisumpay. I confess the sins. We Israelites, including myself, siya magpa-exam, wa siya kamo manggod inyo ning sala, inyo gini kamo may sad-an wala. Sa Lord, may kumpisal ko nimo. Akong ikumpisal ang among sala sa among katawhan kaming mga Israelites. Ang sala sa akong kaliwat, sa akong pamilya, sa akong amahan, inahan, mga anak, mga igsuon. Hasta pud akong sala, Lord, kini resulta ni sa akong sala. Sala namo sa among pamilya, sala ni sa tibok namong nasod, mao ning naingnani mi karon, no? So there is a prayer of confession, verse 6 and 7. Verse 7. We have acted very wickedly toward you. We have not obeyed the commands, decrees, and laws you gave your servant Moses. Pagkanindot sa maong pag-ampo. Wala dayon siya mangayo sa Ginoo sa iyang mga request o sa iyang mga demand, sa iyang mga petition, kundi nagpasiuna siya og pagdaig, pagbayaw sa Dios, ug gisundan sa pagpangayo pasaylo. Nga aron siya limpyo siya nga moatubang sa balaan nga Dios. Nakita niya ug unsa siya ka masalaypon, nakita ni Nehemias ug unsa sila ka makasasala atubangan sa sagrado balaan ug putli nga Dios. Unya sa maong problema nakita niya nga hasta siya mismo ang hinungdan. Ang sala sa katawhan mo ay hinungdan nga sila karon nangabihag dito sa Babylonia, nga karon Persya na ang nagdumala. Kita mga igsuon, unsa may mga sala nga atong nabuhat,
nga miresulta sa atong kasakit. Although dili tanang kasakit resulta sa sala, dunay kasakit nga gituyo sa Dios aron kita mapareha sa pamayhon ni Kristo, aron ma-transform kita into the image and likeness of the Lord Jesus Christ. Ako na kanang illustrate na itong una nga ang bulawan, painitan, idasok sa lapok, butangan pagayon og mercury, hiluwi ng mercury. Unya ibutang pagid og blue torch, grabe nga kasakit kay anang mao nga lapok. Unya pagkataon-taon lang mugimaw ang bulawan. So there's purification process. Niining panahon sa coronavirus, angay kita maghinuklog personal sa ako, sa akong pamilya, sa mga taga Cebu, unsa may sala nato nga mga taga Cebu, kitang mga Pilipino unsa may atong sala nga angay nato ikumpisal sa Dios. Aron ang purpose sa Ginoo pagpadala sa coronavirus dinhi sa Cebu, dinhi sa Pilipinas, dinhi sa kalibutan, matuman ang katuyuan sa Dios. No? Ato na nang gidiscuss na tungo na, if I send plague on my people, versikulo 14 sa 2 Chronicles 7, and if my people who are called by my name. Cebuanos love to be called Christians. Kaya nanghambog ta nga di ayon sa Cebu ang cradle of Christianity. Pero unsa man tang klasiha sa pagka-Kristiyano? Christian in name only or Christian in spirit? Romans 8:9. Only those who have the Spirit of the Lord Jesus Christ belong to Him. Kadto lamang gipuy-an sa Espiritu ni Jesucristo maoy Kristiyano. Dili ang nagihigsimba, nagsigi og nobina, nagsigig dagkot, dili ang gipuy-an sa Espiritu Santo. Di namunga ang gugma, kalipay, kalinaw, pagpailog, pagpasaylo, uuban pa na nga mga Christian virtues and values nga atong ipagawas gikan sa atong kaugalingon. So, prayer of adoration, verse 5 and 6. Prayer of confession, verse 6 and 7. Unya kini ganahan ko ani gisuksok ni Nehemiah sa verse 8 and 9. In his prayer, there is a portion of claiming God's promise. Dili ingon kay ang Ginoo gi-amnesia o dunay Alzheimer nga makalimot sa iyang mga saad, dili. Nagpasabot kini nga si Nehemias nagkupot sa mga pulong sa Dios. Iyang gitisok sa iyang alimpatakan. Miingon siya, dili ba Lord? Miingon man ka niya ngadto ni Moses nga kun kamo dili na kamo faithful, if you are unfaithful, pagkatagon ko kamo sa tanang mga kanasuran, pero ug mubalik kamo kanako og mutuman sa akong mga mando, bisan pagtuwa kamo sa pinakalayo nga lugar sa tibuok kalibutan, kuhaon ko kamo. No? I will bring you back. Nagtamod si Nehemias sa saad sa Diyos. Okay? There is a promise to claim kung iya kining gibuhat sa diha sa iyang pag-ampo. So mga igsoon, kung kita mag-ampo, ato usab na hinumduman. Unsa may mga saad sa Dios nga pwede nato ma-claim? Unsa may mga pulong sa Dios nga pwede nato ipakita sa Dios nga atong gihuptan? Nga Lord, it is out of your love. Because you love me. Because you are a faithful God. Imog yuning tumanon ang imong mga saad. Nindot ka na mga igsuon nga atong i-claim mintas kita nag-ampo. So verse 8 and 9. But if you return to me and obey my commands, then even if your exiled people are on the farthest horizon, I will gather them from there and bring them to the place I have chosen as a dwelling for my name. Iya kining gihisgutan ang mga saad nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan sa Israel, pinaagi ni Moises. Unya, di iya dayong gibutang sa katapusan ang prayer of petition. So ato nang hibaon nga petition means pag-ampo para sa mga katawhan sa Dios, mga anak sa Dios, mga believers. Intercession kada mag-ampo kita para sa mga Buddhist, mga communist, mga atheist,
mga rapist o unsa pa na diha nga mga tao nga wala pa modawat sa Ginoo. Wala si intercession. Okay? So ayo kini karon petition ning iya sa verse 10 to 11. They are your servants, referring sa mga Israelites na nabihag karon diha uyog ni Nehemias. And your people whom you redeem by your great strength and your mighty hand, referring katong pagkuha niya gikan sa Egypt, nga gibalhin niya gikan sa kauliptan sa Ehipto ngadto sa yuta sa saad sa Kanaan, no? You redeemed by your great strength and your mighty hand. Verse 11, O Lord, let your ear be attentive to the prayer of this your servant and to the prayer of your servants. No? Kasi sila naman, sa pagkamainampuon ni Nehemias, naka-influensya siya sa uban ng mga Israelites nga naa sa susama nga problema. Nga sila usab sangpit sa Dios. Nga sila mutawag sa Dios sama ni Nehemias. Mao na iyan ang hisgutan. And to the prayer of your servants, no? Plural, who delight in revering your name. Ang usa ka tawo nga mainampuon, di gyud kapungan mga igsuon. Doon nag-iubang mga tawo nga ma-inspire nga mag-ampo usab. Ako ganahan jud ko mga amigo ug mga tawo nga mga prayerful. Mga tawo nga misalig sa Dios, mga tawo nga ang ilang paglaom dili ang ilang mga katigayunan, dili ang ilang mga diploma, masteral, doktoral, ang ilang mga negosyo, ang ilang paglaom ang pagbalik ra gyud ni Ginoong Hesus. Maunay gusto nako nga mga tao nga ikakauban. Nga mga tao nga ilang yung pruiba sa ilang kaugalingon ug ngadto sa ilang mga pamilya, ngadto sa ilang kasilinganan, sa ilang kaparentihan nga apart from God, you cannot do anything on your own. Ang usa ka tawo nga may inampuon, doon ubang mga tao nga ma-inspire pag-ampo. Si Jesucristo nga mainampuon, nag-obserbar ang iyang mga disipulo until such time wa na gyud kaagwanta ang usab ingon, Lord, kanunay kung makakita nimo mag-ampo, mo palayo ka didto, nya adto ka didto sa kamingawan, nya ikaw ra usa makiistorya sa imong Dios nga Ama. Unsaon man pag-ampo, Lord? Teach me how to pray. Mao na ang nagsinugdanan nganong doon na natay gitawag og disciples prayer. Dili na the Lord's prayer. Ang the Lord's Prayer na sa John 17, katong Gethsemane, na I pray for myself, I pray for my disciples, and I pray for those who will believe in their message. Mo to sa Gethsemane, mo to yung Lord's Prayer. Ang disciples' prayer at the instance of that disciple nga nangutan na, Lord, saan man pag-ampo? Tudlo economy. No? Mo nang Our Father, you are in heaven. That is the disciples' prayer. So si Nehemias na nagsigig ampo for 4 months, November, December, January, February, March. Doon na po'y ubang mga Israelites nga nag-agwanta sa susamang problema nga sila usab na hagit nga nag-ampo sama ni Nehemias. Prayer of a righteous man is effective and has power. Kunya punan pa na nako, a prayerful man is infectious and efficacious, no? Doon na gyud siya epekto sa iyang pag-ampo. Kunya makatakon pa gyud siya nga, uy, nag-ampo siya, mag-ampo unta. Mao nga kita mga igsuon karon sa panahon sa coronavirus. Ang pinakanindot nato nga response is pag-ampo, no? So sa problema ni Nehemias, unya siya nag-ampo karon, di lang siya nag-ampo, doon na pay mga kauban niya nga Israelites nag-ampo. Sa panahon sa coronavirus, pila man nato karon ang nag-ampo, ha? Sa taga New Life, taga Umapad, taga Kurba. Ako doon na po'y prayer group kada Lunes. Online na nga prayer group. Kanya kada Birnis na ako Bible study and prayer group gihapon. Online gihapon na nga prayer group. Unsa ka kung magsugod ta og online, ha? Natay grupo sa New Life. Sa kinsa lang available, na ay 3, 2, 5, okay lang. Online prayer. Unya kita po sa Umapad Community Gospel Church o Pastoral Day. Pagkuan ko no kinsay dunay wifi nga maka-online kay mag-schedule po tag atong prayer group. Unya kita po diha sa Corba, no? Si Pastor Cardo, Mana Paulina ug uban diha nga dunay wifi, pwede po ta mag-schedule.
Kay hibaw mo kini karong coronavirus sa panahon sa katong 1918, 1919 o 1920, almost 100 or more than 100 years ago, doon na po'y pandemic nga gitawag og Spanish influenza or Spanish flu. First wave, na mga tao sa tibok kalibutan nga namatay. Unya nahitabo, doon ay quarantine. Unya may matuoy doon na patay mga kuan ay mga celebration, either foundation or unsa to anniversary nga bato nga kanang kuan. O sige, di lang sa mag-quarantine, i-suspend ang quarantine kay doon na patay celebration. So, gilugwayan pareha ka nato karon nga from general nahimo nang modified. Kita karon general ta 1 to 15 in the June 12 modified na kuno, no? Paglugway na ang mga tao kay mura nakabuhi sa turil. Ala, nawagtang na ang social distancing, nawagtang na ang face mask. Unsay nahitabo mga igsuon. Sa second wave after ato nga mga event kay gilugwayan ang quarantine, mas daghan pa ang nangamatay sa Spanish flu. Nga miabot na hinog 100 million people ang namatay. Mga ayaw in taon kamong kumpiyansa nga sugod ugma na anata sa general quarantine. No? Magbaha ang mga tao, Cebu City, Mandawi City, sa mga bangko, sa mga public market. I would suggest New Life, Umapad, Corba, ayaw lang sa di lang sa tamang apil-apil. Kay daghan pa kayong tao nga mo dagsa sa mga bangko ug sa mga tindahan ugma. Pinumdumi na dili kita magpatuyang. Ayaw og kumpiyansa. Don't take chances. So, as an application, number 1, love God and obey His commands. Di balik na rin, no? Sa verse 5, ningon din nga, O Lord God of heaven, the great and awesome God, who keeps His covenant of love with those who love God and obey His commands. Sa iyo na kayo natin pag-ingon, I love God, I love God. Ang challenging question, ang strategic action, are we really obeying God? Klaro kayo nang giingon ni Jesus Christ, if you love me, you will obey what I say. If you love me, you will obey my commands. Ang obedience na to ay prueba nga nahigugma kita sa Dios. No? Sa verse 9, mingon po, but if you return to me and obey my commands, even if your exiled people on the farthest horizon, I will bring them back. So naagya po na ang love and obey my commands. Are we obedient to God through and through? So, obey God. Number 2, let us form a prayer group online. No? Kay prayer is congregational, not just individual. Verse 4, 5, and 6. Ato na nakita. Si Nehemias, miingon siya sa verse 4, then I said, I fasted and prayed. Unya, diripod sa verse 6, I confess the sins. Pulos pa ni ay. Unya, pag-abot na diri sa verse 11, miingon na din siya, please listen to the prayer of your servants. So di lang si Nehemias ang nag-ampo, daghan na sila ang nag-ampo. Kita karon kay Rabik na dili man biktima. Pamata-matakdi kalois Ginoo, but we are under preventive process. Gi-quarantine kita pareha man ta. No? Pareha ta karon og kanang experience. Ang atong mabuhat nga mag-inampo ay kita. Even online, kanindot naman anang dunay upat ka book nga tao mag-ampo. Unya ang mga membro taga Umapad, taga New Life, taga Corba, unya maghibaw-anay mo sa inyong problema. So kamong upat mag-inampo ay mo once a week. Unya another group na pod nga mga membro mag-inampo ay. Pwede po ingon taga Corba lang usa mag-pray. Unya sunod mga taga New Life, then taga Umapad. Then later on maghibaw-anay na ta. Pagkanindot anang maka-connect ra gihapon ta online. Kay kining atong coronavirus ug atong i-pattern sa katong Spanish flu, 2 years pa siguro ni.
Matud pang Duterte, basig beyond 2021 panimahuman. So ang ato gyapong response, prayer. Mag-ampo kita para ni atong nangamatay sa ilang pamilya. Nga unta dunay comfort. Kami karon dunami dito sa Pikas Tumoy across nga block, dunay natakdan nurse. Amo to siya iampo. Hasta pod ang iyang mga pamilya, iyang inahan, iyang mga igsuon, mga pagumangkon kay single mother, no? Na ay anak gibuhi naning kamot in taon og overtime sa Vicente Soto. Kay aron mabuhi niya ang iyang anak niya natakdan sa coronavirus. Nya ato kung iampo ang mga kapulisan ang naa sa kanang frontliners sa medical the medical service, no? Apil na tong mga ambulance driver. Atong iampo nga di sila matakdan. Unya ang mga presidente sa lain-laing nasod sa kalibutan ang ilang decision-making process. Amiran ka karon daghang problema, riot sa Minneapolis. So, on top of this coronavirus, atong iampo si Donald Trump, atong iampo si President Duterte, atong iampo si Gwen Garcia, ang mga mayor nato diri Mandawi, Consolacion, Liloan. Mga igsoon, tinaot unta nga ang Dios ang iyang katuyuan pagpadala sa coronavirus matuman. Og ang Dios mogamit kanato sama sa iyang paggamit ni Nehemias nga kita mahimong influencer aron ang mga tao mo tawag sa Dios, aron ang mga tao mo balik sa Dios. Nehemiah, builder of walls. Kaya kada usab nato gamiton sa Dios nga mahimong susama ni Nehemias ang Dios maoy mo gamit nato nga mahimo usab kita builders of the kingdom of God. Wa ta kay bawo nga inigbahuman na ni coronavirus siguro in 2021 or 2022 pila na ka mga silingan nimo o mga ka-text or nga uy salamat ha sa imong gipadala nako nga mga inspiring words o mga bersikulo sa Biblia tinuod gyud lagi nga dunay gyud ay Dios pagkanindot og mao na yung resulta 2 years from now kung panagdag pareha sa Spanish flu 2 years paning coronavirus nato nga agwang tahon. So mga igsoon, if there is a problem, there is always a promise reserved by God. In prayer we can claim the promise and be sure God loves us. God is present in the situation, journeying, suffering with us. And God has a promise to fulfill. Let's pray. Ginoong Diyos, salamat kayo sa imong paggamit, Lord, ni Nehemias na siya maoy mag-build sa walls sa siyudad sa Jerusalem. Salamat usab nga kami imong